Middle class. Middle class. What's up guys? Bon Campus here. Welcome back or welcome to my channel. Wait nga. Ayusin ko muna to. Ayan, that's more like it. Wala nang higad sa labi ko. But ayan, welcome back or welcome to my channel. Welcome sa episode 16 yata. Tama ba? No. Episode 17 ng The Vessel series. So here I document my bodybuilding prep. And we are now officially under 8 weeks out. 7 pala. Under 7. Now, kakatapos ko lang mag-cardio. This is my daily routine. Sa umaga, naglalakad muna ako. Then, I eat my breakfast, which is papakita ko now. Tapos punta ako sa office. But luckily today, holiday. Kaya walang pasok. Oo nga, holiday nga eh. But, yan. Pakita ko sa inyo yung first meal ko. Wait. Okay, first meal, I have here pork tenderloin. Tapos, bunch of yakiniku sauce, gochujang. Tapos naglagay ng Knorr bouillon cube. So itong meal na to sobrang low calorie and high volume. So yun yung key sa dieting guys, para mas mabusog kayo is maglagay kayo ng volume sa meals. So mga veggies, ganyan, soups. Syempre not all meals kasi baka mag-cause din ng indigestion, but maglagay kayo here and there makakatulong talaga sa pagkabusog ninyo. So yun lang. I have here also pandaya. So pickled ginger. Okay din siya sa pag-cleanse ng palate and pagsabi sa sarili ko na busog na ako. So yun lang guys, kain na ako. Hindi ko na masyadong nanginginig na ako. Sobrang gutom. Okay, later na lang. Hello. Say hi to the vlog. Hi vlog. So much energy for today. Wala akong energy palagi. Pero tayo, pagod na. Okay guys, so before tayo mag-gym, atid ko muna si Madam. May pasok siya today. Walang holiday sa work niya. May question ako. Ano yun? Kung ikaw pipili ng cheat meal natin, or kasama kita, cheat meal natin after nitong mga shows ko, ano? Oedo. Oedo, Japanese yun eh. Yeah, gusto ko ng Japanese. Pwede naman yun natin i-fit. Yung kasing talagang tipong sobrang makasalanan, sabi nga ni Jessica Lee. Oh, Rosta Pizza. Kaya rin natin yun i-fit eh. Oh, ano pa? Ano pa kakainin natin? Ano ba yung sa tingin mo talagang sobrang makasalanan? Yung tipong kahit anong gawin kong fit, hindi ko ma-fit sa diet. Crispy pata. Nang, Sa bahay niyo. oo nga, actually, sarap na. Tapos kare-kare. Yes. Ba't pa tayo lalayo? Pumunta lang tayo sa bahay niyo. Araw-araw niyo ulam yun. O hindi ko naman, oo, ikaw naman. Every other day. Oh. Tanong mo si Blaine yan, ulam nila ngayon crispy pata. Crispy pata. Sheesh! Sarap na. Alright guys, andito na tayo ngayon sa gym. Honestly, wala ako sa mood talaga mag-train today, but wala. Kailangan natin i-push. Best effort lahat. Grabe pagka-uwi ko, pagkahatid ko kay Paolo, humiga ako like for 20 minutes. Napapikit ako siguro mga 10 minutes. Then sabi ko, wala. Kailangan ko na talaga magbuhat. So today meron tayong pull session. Isa sa mga pinaka-importanting sessions kasi ito eh. Kasi medyo weak yung back natin. So ayaw natin na parang leading up to the shows, lalo siyang humina. So ayun. Kaya pinilit ko talaga yung sarili kong bumangon. Tapos sinuot ko yung headband ko. And sa pang headband para talagang giggle factor on. And nag-blast ako ng Blackpink on the way dito sa gym para ganahan. And with matching Jisoo shirt para talagang gigil na gigil talaga tayo magbuhat. So today meron tayong pull session like I mentioned. First exercise natin is RDL. Let's go guys. Gigil time.
Fuck. Overshoot. Dapat 6 yun eh. Ay. Okay guys, may gusto lang ako i-share sa inyo. Tinitle kong tong episode na to ng Patience kasi kanina sa devotional ko, na-encounter ko yung story ni Moses sa Exodus. So, wait lang, stay with me lang pakinggan nyo lang to. If you're familiar, story ni Moses, di ba? Dinala niya yung Israelites out of Egypt. Tapos, explain ko lang to sa best that I can, sa comprehension ko. Ayun, ang argument kasi is, bakit hindi na lang hinayaan ni Lord na makaalis sila Moses sa Egypt right away? Diba? Bakit ang dami pang kailangan pagdaanan? Kailangan pa nilang escape sa Red Sea. Well, sabi kasi dun sa lesson na nabasa ko is that pinakita ni Lord through Moses and through dun sa story ng Exodus na walang imposible, na magagawa niya lahat. Pinakita niya dun yung power niya eh. Parang gumawa siya ng spectacle na pagka pina-escape niya lang kaagad yung Israelites, hindi makikita ng ibang tao, ng Pharaoh, and hindi magiging super spectacular yung story ng Exodus. So I guess yun yung lesson is about patience na siguro swak na swak sa akin na parang ngayon na impatient ako pagdating dito sa social media. Na parang I guess tinuturo sa akin na maging patient lang ako. Gawin ko lahat ng best effort ko and someday gagawa ng big move si Lord sa akin na makikita yung glory niya. So I guess yun yung gusto ko i-share sa inyo na natutunan ko rin for myself na kung feel nyo man stuck kayo or feel nyo naiinip or kung naging impatient kayo sa mga dreams niyo or sa mga aspirations niyo na parang dasal naman kayo ng dasal pero wala nangyayari. Trust in the Lord lang na someday gagawa siya ng Exodus story sa atin. Ayoko na maging too religious dito pero yun. Gusto ko lang i-share sa inyo kasi napanatag talaga yung loob ko. To be honest. Kasi yun nga, like sa mga previous videos ko, sinasabi ko na I've been struggling mentally. Pero dahil dun sa lesson na yun, kanina lalong napanatag yung loob ko. So yun lang. Back to the workout. Medyo naging iba no? Pero yeah. Yun lang. Gusto ko lang talaga i-share sa inyo. Parang may burning desire sa loob ko na i-share yun sa inyo na parang hindi ko yun nabasa for myself lang. Kailangan ko i-share. Nararamdaman ko na kailangan ko i-share. Kaya kung hindi man kayo sobrang religious, I won't apologize. Pero i-apply nyo na lang. I-apply nyo na lang sa sarili nyo. Di ba? Kung sa kayo naniniwala. Pero yun. That's my truth. And gusto ko lang i-share. Back to the workout.
Okay, that's gonna do it for the video. I hope nag-enjoy kayo. Let me know kung ano yung thoughts nyo sa mga ganitong format, yung nagbubuhat lang ako tapos medyo mahaba. And thank you sa mga nakasubaybay dito sa prep series. I really appreciate it, guys. Hopefully, talaga someday magkaroon tayo ng option na gawin na to full time. So, patience lang. Ayun, sige. I'll see you on the next one. Again, don't forget to follow your passion. Okay, bye-bye. Peace.